Yo, what's up mga kabuhay barko? Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay samahan nyo kaming magbaklas ng fuel pump mga kabuhay barko. Dahil nagkaroon ng problema yung aming fuel pump. So samahan nyo kami mga kabuhay barko kung paano nga ba kami nagbabaklas ng fuel pump. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe para lagi ka ring updated sa mga videos ko pang i-upload. Tara, samahan nyo kami mga kabuhay barko. Let's go! Ito ang isa sa mga ginagawa namin dito sa barko, ang mag-maintenance ng mga machineries, lalong-lalo na kapag nagkaroon ng problema ang isang machinery o makinarya sa engine room o rin sa makina ng barko. At kailangan na i-overhaul at palitan, lalong-lalo na kapag na-reach niya na yung running hours niya ay kailangan nang i-overhaul. Ang trabaho sa makina ng barko ay mabilis natatapos kapag ang mga crew ay nagtutulungan at alam na nila kung ano ang gagawin ng bawat isa. Ang pagkakaroon ng teamwork sa trabaho ay isa sa nagpapagaan ng katawan sa mga crew sa barko. Kahit ano pa mang uri ng trabaho ang gagawin ay asahan mo, mabilis matatapos, mahirap man yan o madali, lalong-lalo na kapag ang bawat isa ay open sa pakikinig sa bawat suggestion na gagawin sa trabaho. Sa loob ng engine room ay may mga taong namumuno sa bawat trabaho na gagawin. Andyan si Chief Engineer at Second Engineer na kailangan sundin ng mga mas mababang rank pa sa kanila, na kailangang irespeto yung kanilang idea o plano na gagawin about sa trabaho. Kung ikaw naman ay isang taong mas mababa pa ang rank, ay kailangan mong sumunod at magtiwala kay Chief Engineer at Second Engineer dahil sa trabaho, napaka-importante yung mayroong katiwala sa mga taong mas mataas pa sa iyo ang posisyon. So for this video mga kabuhay barko ay samahan nyo kaming magpalit ng fuel pump sa main engine. So andito nga pala kami yan mga kabuhay barko sa South Africa. So babaklasin namin itong fuel pump kasi nagkaroon ng problema mga kabuhay barko. So unang-una, ang ginawa ni Second Engineer ay sinarado yung inlet valve para pag inangat namin o natanggal na yung mga bolt dun sa fuel pump na nakakabit dun sa or yung sa high pressure pipe is wala nang lalabas na fuel na galing sa loob ng high pressure pipe kasi once na hindi sinarado yung inlet valve is tuloy-tuloy yung tagas ng fuel. So kaya ang ginawa ni third engineer ngayon is i-drain niya para masigurado na wala nang lalabas na fuel galing sa loob ng fuel pump. So after nyan mga kabuhay barko, kapag wala nang na-drain si third engineer o wala nang lumalabas is tatanggalin na namin yung mga bolt dun sa high pressure pipe para mayangat namin yung fuel pump. So gagamitan nga pala namin yan mga kabuhay barko ng chain block para mayangat at malagay namin sa tamang lugar na pagtatanggalan namin dun sa iba pang mga parts ng fuel pump na tatanggalin namin kasi yung iba dyang spare is may kukunin kami dyan sa tatanggalin na ililipat lang dun sa kabilang or dun sa bagong fuel pump na ipapalit namin. So ito nga palang mga kabuhay barko, itong fuel pump is siya yung nagsusupply ng fuel sa makina ng barko.
So ayan mga kaboy barko, bali natanggal na namin yung fuel pump na tinanggal namin. So may kukunin lang kami dyan ilang parte ng na nakakabit pa sa fuel pump and then para mailipat sa new fuel pump. So after nyan mga kaboy barko ay may kunti kaming lilinisan and then ikakabit na dyan sa bagong new fuel pump para ikakabit na rin namin yung bago. Hours later. So ito na mga kaboy barko, bali malapit na kaming matapos. So iniisa-isa lang ni si engineer na higpitan yung mga bolt para ma-sure na mahigpit lahat. So after nito mga kaboy barko, ay ililipat namin ito using by crane sa tamang posisyon o dun sa pagkakabitan ng fuel pump. So this is it mga kaboy barko, bali after 2 hours ay ikakabit na namin yung bagong fuel pump. So ginagamitan nga pala namin yan mga kabuhay barko ng crane para mai-transfer doon sa pagkakabitan niya. And then after that, kakabit namin yung chin block para mailagay namin sa tamang posisyon yung fuel pump. So ayan mga kabuhay barko, bali yung dalawang chin block. So dyan namin ibababa yung new fuel pump na ibinababa ngayon using by crane. So after nyan maibaba yung fuel pump is pipick upin ng dalawang chin block. So bali dyan i-install mga kabuhay barko yung new fuel pump dyan sa nililinisan ni engine cadet. So ayan, may 4 na bolt. So ayan mga kabuhay barko, bali na install na namin yung fuel pump sa tamang posisyon niya. So hindi ko na naipakita sa inyo mga kabuhay barko kung paano namin pinick up ng dalawang chain block kasi kailangan ko rin gampanan yung aking trabaho. Kailangan kong mag-assist sa kanila o tumulong sa mga kasama ko. So kahit pa paano mga kabuhay barko ay nakita natin kung paano
namin kinabit at binaklas yung fuel pump. 6.5 hours later. So finally mga kabuhay barko, after 6.5 hours ay natapos na namin i-maintenance yung fuel pump. So okay naman mga kabuhay barko, smooth yung naging pagpapalit namin ng fuel pump kasi pag-test namin or pag-testing is walang leaking na tumagas sa mga o-ring niya. So kadalasan kasi mga kabuhay barko, kapag nagme-maintenance sa makina or sa machine, sa isang machinery sa barko is nagkakaroon ng leaking.